At kabilang rin sa mga tagong yaman ng sala ang paglalakad patungo sa masjid sa pagsasagawa ng sala. Ang paglalakad tungo sa sala ay nakapag-aangat ng mga antas at nakapagbubura ng mga kasalanan. At ang maagang pumupunta o tumutungo sa masjid ay ipaghahanda para sa kanya ang isang tuluyan sa paraiso sa bawat pagpunta niya ng maaga o pagtungo. At hindi lang yun, bagkus ang propeta sallallahu alaihi wasallam ay kanya tayong binalitaan ng mas higit pa sa iyon. Ayon kay Abu Hurairah radhiyallahu anhu na nagsabi ang sugo ni Allah sallallahu alaihi wasallam, ang sinumang nagsagawa ng wudu o ablusyon sa bahay niya, pagkatapos ay naglakad patungo sa isa sa mga bahay ni Allah upang isagawa ang isa sa mga sala na isinatungkulin ni Allah, ang mga hakbang niya ay ganito. Ang isa sa dalawa ay nagbababa ng kasalanan niya at ang isa pa ay nag-aangat ng antas niya. Isinalaysay ito ni Imam Muslim. At ayon din kay Abu Hurairah radhiyallahu anhu, ang sugo ni Allah sallallahu alaihi wasallam ay nagsabi, ituro ko ba sa inyo ang ipinampapawi ni Allah sa mga kasalanan at ang ipinantataas niya sa mga antas? Nagsabi sila, opo o sugo ni Allah. Nagsabi siya, ang paglubos sa pagsasagawa ng wudu sa mga mahirap na sandali, ang maraming paghakbang tungo sa mga masjid, at ang paghihintay sa isang sala matapos ang isang sala. Iyan ang pagbibigkis sa sarili sa ibig ni Allah. Isinalaysay ito ni Imam Muslim. At ganun rin, ayon din kay Abu Hurairah radhiyallahu anhu mula kay Propeta sallallahu alaihi wasallam, nagsabi siya, man gada ilal masjidi aw raha a'adda Allahu lahu fil jannati nuzulan kullama gada aw raha. Sino man ang pumunta ng maaga o tumungo sa masjid ay ipinaghahanda para sa kanya ng Allah ang isang tuluyan sa paraiso sa tuwing pumunta ng maaga o tumutungo. Muttafaqun alay, at ito ay teksto ni Imam Muslim.